Okay, itong tokens o video okay box na nakikita nyo ngayon ay matagal na itong naka-standby lang dito at wala na itong gamit mga boss. So, ang laman nito dito sa loob ay yung ampli na lang niya na Concert 502. So, wala na siyang Megavision dito dahil sira na. At hindi na rin namin pinapaayos yung Megavision nito kasi wala na rin namang kumakanta dito at wala nang customer. Dahil sa mga uso ngayon na marami ng mga Bluetooth speaker na mabibili. Kaya ang gagawin ko ngayon mga boss para magamit natin to ay i-convert natin to sa Bluetooth. So pwede na tayong makakonect dito na Bluetooth at hindi na kailangan ng Megavision. So bali itong box na lang at saka speaker at saka yung amplifier nito ang magagamit. So bago pala yan mga boss, siyempre unahin natin mag-wiring at ipapakita ko sa inyo kung paano na hindi na natin gagalawin yung amplifier at wala na tayong iba pang gagawin. So kahit hindi tayo technician mga boss ay kayang-kaya natin to, lalo na pag pinanood nyo itong video na ginagawa ko. So kung nagustuhan nyo itong video na ginagawa ko mga boss, huwag nyo namang kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. So tara, let's go. Ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano i-wiring tong ating nabiling MP3 module o decoder para hindi na natin kakalasin yung amplifier mga boss. So kailangan lang pala natin dito ng itong wire na ito, yung audio jack nya. Yan, yung dalawa lang yung ating kailangan dito, yung puti at saka yung red. At syempre babalatan natin to para ma-splice natin doon sa kasamang wire ng ating MP3 module mga boss. So itong hinahawakan ko, ito pala yung ground ng ating wire. So itong dalawa sa puti at saka sa pula, itong dalawang ground mga boss, ipagsama lang natin to ganyan. Ito namang puti at saka itong pula mga boss ay ito yung sa left and right ng ating audio. Dito sa kasamang wire ng ating MP3 module, may white ditong tatlo. So itong pula mga boss ay ito yung para sa antenna kung sakaling gagamit tayo ng FM. So itong tatlo lang yung ating kailangan dito mga boss. So babalatan natin tong tatlong wire na ito. At syempre yung sa gitna nito mga boss, ito yung ground nya. At yung sa magkabilaan, yung left and right. Kumbaga yun ang white at saka red, yung ikakabit natin doon sa magkabilaan. Pag nabalatan na natin yan mga boss, siyempre ganito, unahin natin ikabit tong ground ng ating wire. Ayan yung sa gitna, yung ating unang ikabit mga boss. At putulin lang natin tong sobra para konti lang yung wire na natin ititip. Yan. At yung ginagamit ko dito mga boss ay masking tape yung una kong ilalagay bago yung electrical tape para mas makapit yung ating electrical tape. At hindi siya basta-basta natutuklap pag kahit matagal na. Alright, so ganyan. And then dodoblehan lang natin yan siya mga boss ng electrical tape. Yung ating nilagyan ng masking tape. Ayan. So pagkatapos natin makabit yung ground mga boss, ikakabit natin tong pula at saka puti dito sa magkabilang gilid ng wire na kasama ng ating MP3 module. So walang problema yan mga boss kahit magkapalit o magkabaliktad yung pagkakabit niyan. Okay? So same process lang mga boss, lagyan ng tape at i-secure lang natin na hindi sila magka dikit-dikit. Okay? So ayan, lalagyan natin ng tape mga boss.
Okay, ito na yung ating wire mga boss. At isusunod na naman natin itong sa ating power supply para sa ating MP3 module. So dito pala sa power supply natin mga boss ay pwedeng 5 volts at saka 12 volts. At syempre mga boss, paalala ko lang sa inyo ay dito po ay hindi pwedeng magkabaliktad yung ating pagkabit. So itong may pula, itong hawak ko, ito yung sa positive ng ating galing sa ating power supply. Okay, so ito yung wire natin gagamitin. USB type. Ayan, yung pula nito mga boss, ito yung positive at saka black negative. At dito naman sa isa ay yung may pula, yun yung positive at saka yung lahat ng puti ay negative. So ito, i-splice lang natin mga boss. At paalala ko lang ulit sa inyo ay dito po ay hindi pwedeng magkabaliktad yung ating pagkabit. At ito na yung ating wire para sa ating power supply mga boss. So ang gamit natin dito ay 5 volts. Yung charger ng cellphone, pwede na yun mga boss para lang sa power supply. Pero kung meron kayong 12 volts na mga ganito, pwede rin yun mga boss. At ito na yung ating gagamiting MP3 module mga boss. Yung nabibili ko sa halagang 65 pesos sa Shopee. So madali na lang ikabit to mga boss, itong mga wire kasi may socket naman at may guide itong mga socket niya kung paano natin ikabit. So hindi tayo maliligaw. At dito ko pala ikakabit tong MP3 module mga boss sa dating coin slot ng ating video key box dito, yan. Para nasa labas siya mga boss at malakas yung sagap ng Bluetooth pag kinonek natin sa cellphone. Ito na yung coin slot ng ating video key box mga boss. Tinanggal natin at kinatingan natin dito sa gitna na magkasya lang itong module ganyan. Binutasan rin natin para sa screw. Ganyan. At pag nahigpitan na natin yung mga tornilyo mga boss, ilalagay na rin natin itong takip para malinis siya tignan. Hindi makikita yung ulo ng screw or bolt. So ito na yung ating ginawa mga boss. Ikakabit na natin yung wire. Tulad nga ng sinasabi ko kanina, kahit hindi tayo technician ay kayang-kaya natin gawin ito dahil napaka-basic lang, dahil meron siyang mga guide lalo na sa mga socket ng MP3 module. So hindi tayo maliligaw dito mga boss. Kayang-kaya natin to kahit hindi tayo technician. At syempre, ipipix natin to dito mga boss. Itatali natin ang cable tie para hindi siya mahila kung sakali mang mahila man yung wire, hindi siya aabot dun sa board yung pagkahila sa kanya. As you can see mga boss, kahit hinihila natin ay hanggang sa cable tie na lang yung kanyang pressure, hindi na umaabot dun sa board.
at maiwasan natin masira yung board ng ating MP3 module. At ito na, so proceed na tayo doon sa box para may kabit na to. Pag na-fix na pala natin mga boss, siyempre next step na tayo. So siyempre ituturo ko sa inyo kung saan natin siya ikakabit yung ating audio jack na red at saka white. Dito lang yan mga boss, sa CD at saka BCD natin siya ikabit. Pwede rin dito sa tape or sa tuner, pero dito natin ikakabit sa CD at saka BCD, itong red at saka white. Ayan. At itong kanyang power supply mga boss ay doon natin ikabit sa likod, yung pinagsasaksakan ng ating amplifier. Papakita ko sa inyo mga boss yung outlet natin sa likod. So ito yung itsura niya sa likod. Hilahin lang natin yung ating power supply or charger ng ating cellphone na ginamit. At dito sa loob ng box mga boss ay meron tayong outlet dito na nakalagay, naka-install. At itong outlet na ito ay may switch. So pag naka-on yung switch doon or naka-off, hindi siya gagana. Pag on naman ito, bago pa siya gagana. Ito. At syempre pag naka-on, magsabay yung ating amplifier at yung ating MP3 module. Switch on na natin tong switch mga boss. Tingnan natin kung gumagana yung ating ginawang wiring. Saksak muna natin. So ayan, i-on na natin. So umilaw na dyan yung switch. Ibig sabihin gumagana na yung ating outlet dun sa loob. At yung ating module mga boss ay umandar na rin, pati yung amplifier natin. Ayan. So naka siya mga boss, naka Bluetooth mode. So i-connect na natin siya sa cellphone natin. Bali Bluetooth yung ating gagamitin. At dito natin siya i-connect sa QX-TBT. Ayan, pairing. Connected. Kung maririnig yung mga boss, nag-ano na siya, na connected. So try natin siyang patugtugin. Mag-search lang tayo dito at magpapatugtog lang tayo saglit para iwas copyright. Para maano nyo lang na tumutunog na siya at okay yung kanyang tunog. So ayan mga boss, success yung ating DIY. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana meron kayong natutunan sa aking video. And don't forget to like and subscribe kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel. Thank you and God bless.